Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pagiging business-minded at madiskarte ng mga Pinoy umira sa harap ng kalamidad. Commuter na na-stranded sa baha, nakauwi sa pamamagitan ng kalesa. Selfie sa baha, kapalit ng ayuda. Tila parapol na relief assistance sa Bulacan, inulan ng batikos. Batangas jeepney driver na nagbibigay ng libreng sakay para sa mga PWD at buntis at may kaarawan sa buwan ng Hulyo, kinaantigan. Content creator na binatikos dahil sa kanyang insensitive condo investment post, humingi ng tawad. Daroong baril na kayang magpaputok ng totoong bala mula China, binigyang babala ng Japan. At sa trending showbiz balita, Daniel Padilla, maging Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards 2025 at K-Drama Star Park Bo-gum, bagong honorary ambassador for Korean tourism. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sa dami ng dilubyo na hinarap ng mga Pilipino nitong mga nagdaang araw, hindi maitatanggi ang survival instincts ng ating mga kababayan. Kabilang na nga riyan ang pangmalakasang diskarte at pagiging business-minded kahit pa sa gitna ng kalamidad. Ang buong detalye alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Kamakailan lang umiral ang pagiging business-minded at pagiging madiskarte ng mga Pinoy sa harap ng naranasang mga kalamidad. Isa na ngang patunay riyan ang pagsaklolo na may kasamang diskarte ng mga Pinoy sa mga na-stranded na motorista at biyahero sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX nitong kasagsagan ng habagat. Kaliwat ka ng maninindaang nagsulputan sa NLEX para magbenta ng instant noodles, mga biskwit at iba pang pantawid gutom para sa mga na-stranded. Sa video na ito nakuha ng uploader na si Jinly, kita ang ilang mga kalalakihan na may bitbit na malaking supot na may lamang mga instant noodle at may thermos pa para sa mainit na tubig. Ayon sa uploader, ibinibenta ang mga naturang pagkain sa halagang 30 pesos hanggang 50 pesos kasama ang nakakaaliw pa nilang paraan ng pagbebenta. Ang video agad na nag-viral at umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ang ilan, kinwestiyon ng mataas na presyuhan ng mga naturang vendor. Pero, depensa naman ng ilan, patas lang ito gayong nasa gitna ng ulan at baha ang mga nagbebenta at nagpunta pa mismo sa mga sasakyan. Karamihan naman sa netizens humanga at sumaludo sa kasipagan ng mga Pinoy na lumalaban umano ng patas at nagtatrabaho sa kabila ng naranasang kalamidad. Sa isang viral video naman na ito ng uploader na si Atty. Vanessa sa kanyang TikTok account, kita rin ang diskarte ng isang Pinoy na ito na nagluto na ng instant noodles sa likod ng kanyang sasakyan dahil sa gutom dala ng halos 4 na oras na stranded sa NLEX. Gusto ko din po ng pansit kanton. Kuya, wait lang. Maraming netizen naman ang natuwa sa tagpong ito at ang ilan pinuri rin ang small gesture ni Vanessa sa pag-iilaw sa kanila. Sa kabila nito, bumuhos rin ang pagkadismaya ng maraming netizen sa gobyerno dahil sa naranasang ito ng maraming Pinoy na hindi umano natin deserve dahil sa laki ng binabayaran nating tax. Matatandaan na maraming motorista at residente ang na-stranded sa naturang expressway dahil sa baha na umabot ng 7 hanggang 8 oras at ang karamihan ay inumaga na sa daan at napilitan ng lumabas sa mga steel railings. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Para sa ating next viral story, kabilang sa mga lubhang naapektuhan ng walang tigil na pagulan ay ang mga commuter dahil na rin sa mabilis na pagtaas ng baha. Kaya ang ilan, kanya-kanyang diskarte, wag lamang ma-stranded. Gaya ng commuter na ito na napilitang sumakay ng kalesa para makauwi matapos mahirapan sa pagko-commute dahil sa baha sa Maynila. Ang kanyang tinawag na Maria Clara experience sa gitna ng bagyo tinutukan ni Millie Borja. Isang commuter ang nakahanap ng kakaibang paraan para makauwi matapos mahirapan sa transportasyon dahil sa malakas na ulan at baha sa Maynila. Sa isang viral post, ibinahagi ni @JVLA0203 na sumakay siya sa kalesa mula Rizal Park hanggang sa kanilang bahay. Sa kanyang caption, laking pasasalamat nito na pumayag ang may-ari ng kalesa na ihatid siya sa harap mismo ng kanilang bahay. Sa kabila ng karanasan, nag-iwan pa ito ng biro na para daw siyang Maria Clara habang bumabagyo. Tour of Manila aniya ang kanyang peg. Umabot na sa higit 545,000 ang views ng post na may 26,000 likes at 2,800 reposts sa X na dating Twitter. Kabilang sa mga hamong kinaharap nila sa biyahe ang bagyo, kidlat at baha sa Intramuros na umabot sa tuhod. Gayunpaman, ligtas naman siyang nakarating sa kanilang bahay. Nagdagdag na rin ito ng bayad sa kalesa driver bilang pasasalamat ng commuter, lalo't papauwi na rin naman ito noon. Samantala, patuloy ang pagulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon dahil sa pagigting ng habagat. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kung nitong mga nakaraan ay inulan ng batikos ang Department of Interior and Local Government o DILG, maging ang ilang politiko dahil sa umunay wala sa lugar na paraan ng pag-aanunsyo ng class suspension, tila wala namang makakapigil sa alkalde ng Kalumpit, Bulacan na tila ginawa namang parafol ang pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng kalamidad. Ang naging tugon dyan ng mga netizen, tutukan sa aking report. Dito sa Pilipinas, kakambal na ng dilubyo ang pagdating ng iba't ibang ayuda, tulad ng food packs, hygiene kits, damit at mga delatang pagkain. At ngayon, ang ayuda, instant na rin via GCash. Yan ang pakulo ni Kalumpit, Bulacan Mayor Lem Faustino na mabilis na inulan ng batikos sa social media dahil ang kanyang paayuda ay nagmistulang parafol. Sa kanyang Facebook post noong kasagsagan ng hagupit ng habagat, hinimok ni Mayora ang kanyang mga kababayan na makiisa sa kanyang tinawag na iayuda ni Mayor Lem bilang isa anyang pamilya sa pagbangon mula sa kalamidad. Para makasali, kailangan mag-selfie kasama ng pamilya sa loob ng kanilang binahang bahay. Matapos nito, kailangan i-comment ang kanilang picture o video sa announcement post. Kalakip ang kanilang pangalan, barangay at GCash number. At panghuli, dapat nilang i-share ang post at mag-tag ng kanilang ibang Facebook friends. Ang mga susunod sa mechanics ay magkakaroon umano ng tsansa na mapili at makatanggap ng i-ayuda sa kanilang Facebook Live. Agad itong sinalubong ng mga netizen na hindi lang nagalit, kundi na-insulto pa sa pakulo ng Kalumpit LGU. Anila, tila gino-joke time pa raw silang sinalanta ng kalamidad. Ang netizen ito, napakamot ulo pa sa halos 4 na oras na deadline na sinet ng Mayora para sa tsansang magkaayuda. Paalala naman ng isa, may tamang panahon anya para sa mga contest at parafol at lalong hindi sa panahon ng kalamidad. Sa kabila ng natanggap na batikos, nagpatuloy pa rin ang alkalde sa kanilang live e-ayuda session at tiniyak na hindi sila magpapaapekto sa mga bashers at sa halip ay patuloy na maglilingkod at tutulong sa mga nangangailangan. Sabi nga, bawal magkasakit, totoo po yun. Kahit po masama ang pakiramdam ng ilan sa mga konsehal po natin, ay tuloy po ang aming pagbibigay ng tulong. Kaya sa ating po mga kababayan, huwag po kayong mag-alala, hindi po namin papansinin ang mga nagbabash at kami po ay mas lalong magpapalakas, magpe-pray na sana po ay tuloy-tuloy ang tulong na maibibigay po natin sa ating mga kababayan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya,
Pagpalain po kayo. Yan ang naging dalangin ng mga netizens sa Chuper na nagbaral matapos magbigay ng libreng sakay para sa mga may kaarawan sa buwan ng Hulyo, gayon din para sa mga persons with disabilities o PWD at mga buntis. At hindi lang yan, may libreng patubig pa si Manong Chuper. Ang dahilan ni Kuya Adonis para sa kanyang acts of goodness, panoorin sa trending report ni James Galangue. Ika nga ng isang sikat na linya, humanity is still alive. At yan ang pinakita ng Chuper na si Kuya Adonis mula Batangas matapos mag-viral ang kanyang libreng sakay para sa mga buntis, single mom at PWDs, gayon din para sa mga may kaarawan sa buwan ng Hulyo. Idagdag mo pa ang kanyang libreng patubig na makikitang na-enjoy din ng dalawa sa kanyang mga pasahero. Sa tubig. Masarap! So refreshing! Toy, kumusta na ang tubig? Anong masasabi mo sa tubig ng Kuya Adonis? Masarap! Samantala, kahit ang mainit na panahon sa tuwing sasakay ng jeep, abay nasolusyonan rin ni Kuya Adonis, gayon may mga nakahandaring pamaypay na pwedeng magamit ng mga pasahero. Ang naturang acts of goodness umani ng samot-saring heart reacts mula sa netizens at magaganda ring komento na sana'y ulalin si Manong Chuper ng maraming blessings. Habang may mga netizen din naman ang nanawagan sa kapwa nila commuter na huwag nang hingi ng sukli sakaling masakyan ng jeep ni Kuya Adonis, gayon din na mag-subscribe sa kanyang mga social media account. Isang content creator si Kuya Adonis kung saan kinukuha nito ang kanyang mga biyaya at experience ng kanyang mga pasahero na nais lamang nitong maghatid ng saya. Habang dati na rin nag-viral ang naturang Manong Chuper nang magbigay rin ito ng libreng sakay para naman sa mga pasaherong may kaarawan sa buwan ng Enero. Samantala, ang naturang post sumakot na mahigit 69,000 likes at mahigit 5,000 shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, matapos bahain ang comment section ng Puna at Batikos, naglabas na ng pahayag ang content creator na si Zach Alves ukol sa kanya umunong insensitive na post ukol sa kung gaano ka-worth it ang mga condo investments sa panahon ng tag-ulan. Sa kanyang official statement, inamin ni Alves na naging insensitive at irresponsable siya sa pag-post, gayong marami naghihirap sa epekto ng masamang panahon na hindi naman nila kontrolado. Paano naman kaya tinanggap ng netizens ang apology statement ng content creator? Ihatid yan ni Rose Babiera. Naglabas na ng pahayag ang content creator na si Zach Alves patungkol sa kanyang post ukol sa kung gaano ka-worth it ang mga condo investment sa panahon ng tag-ulan na binaha naman ng mga Puna at Batikos mula sa mga netizen. Ang Australia-based entrepreneur investor humingi ng tawad sa publiko matapos siyang i-call out sa pagiging insensitive. Sa post kasi ni Alves, inihayag niya na sa panahon na madalas ang pag-ulan. Doon aniya talaga masasabi na worth it ang mga nag-i-invest sa condominium units. Pagpapatuloy niya, sarami raw kasi ng mga binabaha, may tulo ang kisame at lumilipad ang mga bubong. Ang mga nakatira sa high quality na kondo ay maaari lamang isara ang bintana at patuloy na manood na lamang. Si Alves nakilala sa pagbabahagi ng kanyang mga business idea at panghihikayat na maging smart sa pera. Agad na kinall out ng mga netizen. Insensitibo nila at out of touch ang binata sa realidad na kinakaharap ng mga Pilipino. Lalo na't ang malawakang pagbaha na nararanasan ng marami sa atin ay hindi naman kasalanan ng bawat individual na naaapektuhan nito. Bagkus ay sistematikong issue ng flood control, pagbabudget at gawain ng mga tao. Ang sentimiento ng mga netizen, sa gitna ng pananalasa ng bagyo at patuloy na paglawak ng pinsala nito, dapat daw ay sinisilip ni Alves ang kanyang pribilehiyo. Ang post na ito, dinilit na ni Alves kasunod ng isang pahayag kung saan inamin ng binata na naging insensitibo at irresponsable siya sa mga sinabi. Aniya, bilang isa sa mga personal na nakaranas ng baha, dapat ay mas alam niya ang hirap na nararamdaman ng mga biktima nito na kanyang nakaligtaan. Aminado raw siya na isa sa mga katangian niya ay ang kawalan ng pakikiramay o empathy at laging nakapokus sa solusyon sa halip na alamin ang nararamdaman ng mga tao sa kanyang paligid. Nagtapos si Alves sa paghingi ng tawad sa mga nasaktan niya sa kanyang salita at nagpaabot din ng content creator ng pasasalamat sa mga tao na pinuna siya ng may katapatan at pagmamahal. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, natuklasan sa bansang Japan ang aabot sa higit 10,000 toy gun na premyo sa isang claw machine na maaaring magamit bilang isang tunay na baril.
Ito ay base sa kanilang investigasyon na maaaring makapagpaputok ng live ammunition ang naturang toy gun, bagay na pinasusurrender agad ng mga otoridad. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Pinasusurrender sa bansang Japan ang natuklas sa mga toy gun na isang prize sa claw machine na maaari palang magamit bilang isang totoong baril. Ito ang nadiskubre ng mga otoridad sa Japan kung saan naabot sa 16,000 toy gun na kaya magpapatok ng live ammunition o totoong bala. Ang mga nasabing plastic toy gun ay tinatawag na real gimmick mini revolver na gawa mula sa bansang China at ibinibenta sa 78 Japanese companies sa 31 regions ng Japan. Ayon sa ulat, noong Disyembre nakarang taon pa nag-aangkat ang isang Japanese company ng mga naturang baril kung saan mga batang edad 12 pataas ang target market nito. Babala pa ng National Police Agency ng Japan, maaari itong pumutok sa kamay rin ng humawak dahil yari lamang sa plastic ang naturang baril. Samantala, naglabas na rin ng listahan ng Japan ng 16 pang toy guns na kaya rin magpaputok ng totoong bala na lahat ay gawa mula sa bansang China. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, aktor na si Daniel Padilla wagi sa ika-20 edisyon ng prestiyosong Seoul International Drama Awards. And speaking of Land of the Morning Calm, K-drama superstar na si Park Bo-gum itinilaga bilang bagong honorary ambassador ng Korean tourism ngayong taong 2025. Ang mga detalye sa report ni Showbiz Angel. Outstanding Asian Star! Yan ang titulong nasungkit ng aktor na si Daniel Padilla sa 20th Seoul International Drama Awards para sa kanyang pagganap bilang Andres Malvar sa action drama series na Incognito. Bagamat ito ang unang pagkakataong nanalo si DJ sa naturang award-giving body, hindi naman ito ang first time na naging nominee ang aktor. Una noong 2023 nang bumida ito sa romantic comedy series na Too Good to Be True. Magunita na noong nakaraang taon, si Kim Chiu ang tinanghal na Outstanding Asian Star. 2023 si Catherine Bernardo, habang 2022 naman ang masungkit ito ni Bel Mariano. Nakatakdang ganapin ang award ceremony sa October 2 sa KBS Hall sa Seoul, South Korea. And speaking of Land of the Morning Calm, itinalaga bilang bagong honorary ambassador ng Korea Tourism ang K-drama superstar na si Park Bo-gum. 그리고 주인공은 당신. 이 이야기의 주인공이 되어주실 거죠? Bukod sa inyong campaign videos, tampok ang may pinagmamalaking pasyal sa South Korea, ang aktor din ang umawit ng official theme song na On My Way na inilabas sa YouTube channel ng Imagine Your Korea. Magunita na noong nakaraang taon ng K-pop group New Jeans o NJC ang honorary ambassador sa naturang bansa. 2023 naman ang mapili si Squid Game star Lee Jung-jae, habang 2022 ay ang global supergroup BTS. Ilan sa mga pinagbidahang serye ni Park Bo-gum ay ang When Life Gives You Tangerines, Good Boy at Reply 1988. Para sa DZRH TV, ito ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay ibahagi niyo yan sa amin sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong tanghali. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.